Mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Laura. Ako po ay 20 anyos at nakatira sa isang subdivision po dito lang din sa Maynila. May sarili po pala akong negosyo na sa kasalukuyang kong pinamamahalaan. Bali po, isa po itong bake shop. So far naman malakas din ang kita kahit minsan po ay pinanghihinaan ng loob sa dami ng kakompetensya. Ang mga magulang ko po ay nasa Amerika na. Ang mami ko po ay isang accountant sa isang malaking bangko doon, samantalang ang tatay ko po naman ay isang piloto. 2 beses sa isang taon ay nakikita po kami. Either ako ang nagbabakasyon sa kanila or sila naman po dito sa akin. Matagal na nila akong inaanyayahang sumama sa kanila sa abroad. Kaso nga lang po ay may sentimental value kasi para sa akin ang bake shop at hindi ko maiwan-iwan. Masasabi ko pong maayos na naman ang lahat para sa akin. Maliban na nga lang sa siguro sa isang pangyayari na nagsisilbing bangungot sa tubing napapag-isa po ako sa gabi. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang gabing sumayad ang kuko ng isang tinaguriang aswang sa aking balikat. Isang klaseng nilalang na ni hinagap ay hindi ko po inaasahang makikita. May sarili din po akong karanasan tungkol sa mga aswang. Hindi ko lang lubusang akalain na mapapaaga iyon dahil nga wala naman sa hinagap na mangyayari ito talaga sa akin o sa amin ng aking mga kaibigan. Natatandaan ko pa, 14 anyos lamang po ako noon nang magkayayaan kami ng aking mga kaibigan na pumunta sa isang malaking resort sa itaas ng bundok. 3 oras din po ang kailangang biyahihin po para makarating doon, kaya marami-rami kaming dinala at pinamili para magsilbing baon po namin ng aking mga kaibigan. Pinagkakatiwalaan naman kami ng aking mga magulang kahit mga bata pa lang kami. Bukod kasi sa responsable naman kami, ay may kasama naman kaming mauutusan na noon ay mas matanda pa sa amin. Siya po ay si Ate Celine. Nagkataong wala sina Mami at Daddy noon dahil may sarili din silang mga plano na mag-out of town para daw sa kanilang second honeymoon. Umaasa pa ang mga magulang ko na masusundan ako at gayon din naman talaga ako. Araw po iyon ng Sabado. Walang pasok sa eskwela kaya libre ang lakwatsa kahit tinatakot ako ni Ate Celine na isusumbong daw niya ako kay Mami kapag hindi ko siya isinama. Sanay na ako sa kanya, Kuya Bari. Sa totoo lang, palagi naman talaga siyang kasama. Siyempre, hindi ko maaatin na magbilad sa araw habang pinagsisilbihan ang mga kaibigan kong alam ko din namang mas spoiled brat pa kaysa sa akin. Marami kaming dinala ni Ate Celine. Alam ko naman na malayo ang pupuntahan namin kaya kailangang may sapat kaming supplies para sa isang buong linggo. Hindi ko din nakalimutan magdala ng baril just in case lang naman po kung may emergency. Nanggagalaiti po si Ate Celine nang makita niya na isiniksi ko ang bagay na iyon sa aking bag. Alam niyang bawal akong magdala kaya naman halos magmakaawa ko sa kanya na huwag isusumbong sa mga magulang ko. Mabuti na lang madaling kausap itong si Ate Cel. Pinautang ko siya ng 5,000 piso at quits na kami. Wala nang magsusumbong at wala na ding isusumbong. Nakahanda na ang lahat nang mapakunot noo ako sa mga bagay na dala ni Ate Cel para sa kanyang sarili. Nagdala ba naman siya ng asin, bawang, holy water, mga bagay na yari sa tanso at ang hindi ko makalimutan ay kalamansi. Pinagtawanan ko talaga siya, sabay sabing ang angas naman ng baon niya pero hindi niya ako pinansin. Tatawa-tawa daw ako ngayon pero mamaya alam ko daw na magagamit namin ang mga bagay na iyon. Sa bagay tama naman siya. Maliligo kami sa isang bukal. Masarap ang inihaw na isda, lalong-lalo na kapag may sausawan.
Tuloy sinabihan ko siya na damihan na. Kakamot-kamot pa ang ulo niya at nangatwiran na makautos daw ako ay parang hindi ko siya nilalait-lait kanina. Ilang sandali lang ay magkabanding na kami ng aking mga kaibigan sa loob ng sasakyan. Ang mga kaibigan ko Kuya Bari ay sina Mia, Jasmine, Mona, Gia at Rose. Sa aming anim po, si Mona ang pinakabata. 13 lang siya at pinsan ko pa. Kaya naman hinayaan na siyang sumama sa akin dahil malaki din ang tiwala sa akin ni na tita. Binaybay na namin ang kahabaan ng highway nang magsalita bigla si Rose. Sabi niya, naniniwala daw ba kami sa aswang? Natawa ako pero umiling. Madalas akong makarinig ng mga kwentong tungkol sa nasabing nilalang pero hindi ko naman magawang mapaniwalaan iyon. Para kasing fiction lang siya. May mga balita pero wala namang napapatunayan. Kwento nga ni Mami dati, natatakot din siya sa mga aswang. Sila daw yung mga nilalang na mabilis magbago ang mga anyo lalong-lalo na kapag nasa ilalim sila ng bilog at maliwanag na buwan. Umaamot sila ng lakas sa kadiliman, pumapatay ng mga inosente, kaya naman ayaw na ayaw niyang lumabas. Kapag kagabi daw kasi ay naririnig niya ang mga paghuni nito. Nai-imagine niya na kay lalaking nilalang siguro nito habang palipad-lipad sa ere, pero nang minsang gabihin siya sa labas ay hindi niya sinasadyang makita ang mga nilalang na kanyang kinatatakutan. It turns out na ang mga ito pala ay mga ibon na panggabi lamang lumalabas. Halos manlumo ang nanay ko noon dahil kahit naniniwala siya sa mga nasabing nilalang, tila nawasak ang childhood niya sa maling paniniwala. Ngunit ganun pa man, hindi nito magawang itanggi na ang mga bagay na pinaniniwalaan niya ang nagpatino daw sa kanya hanggang sa siya ay makapag-asawa at tumanda. 3 oras lamang ang lumipas at nakarating na nga kami Kuya Bari sa aming destinasyon. Nagtataka kasi ako, wala kaming naabutang ibang guest doon sa resort na iyon. Napatingin ako kay Mia na siyang nagpa-reserve sa cottage. Nagkibit balikat din siya na tila ba hindi rin niya alam ang nangyayari. Lumapit naman sa amin ang isang staff kaya nagtanong-tanong ako. Hindi naman daw talagang walang guest dahil may nag-check-in daw kanina at noong isang araw. Lamang kakaunti lang dahil wala naman daw holidays o mahalagang okasyon kagaya ng summer na kailangan silang dagsain. Hindi naman natapat sa summer ang bakasyon namin Kuya Bari kaya talagang kakaunti lamang ang mga nakikita naming tao. Tumango ako at nagpasalamat na lang sa kanya. Bago umalis ang staff, iginiya niya kami sa reserve cottage namin. Nakaharap kami sa isang bukal kaya hindi namin maiwasang manabik. Napakaganda po ang nasabing resort pero may kakaiba kong nararamdaman na hindi ko talaga maintindihan. May ibang presensyang nagkukubli sa paligid na hindi ko lang talaga alam kung sino at kanino. Basta ang alam ko lang, hindi na nakapaghintay ang mga kaibigan ko na magtampisaw dahil ligong-ligo na raw sila. Si Ate Sel naman ang nakatoka sa pagluluto. Ang resto po na nasabing resort ay may mga buhay na isda, alimango at mga pusit na pwede naming hulihin para kami mismo ang magluto. Hindi nagtagal, kumain na kami at nag-enjoy. Makailang ulit kaming lumusong at nagkuhanan pa ng mga litrato. May nakaabang kasing litratista na mura lamang ang bayad. Ramdam namin ang pagod kinahapunan. Sa katunayan po, kanya-kanya kaming pumwesto sa loob ng cottage. Tila mga lasing na nasobrahan sa inom. Nagpapasalamat din ako na tahimik at walang gaanong tao doon.
Ramdam kasi namin ang tunay na presensya at ambience ng isang kalikasan. Hindi ko na nga namalayan ang oras at nakatulog ako pati na rin ang aking mga tropa. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal kaming nahimbing dahil nang magising po ako pagsapit ng hating gabi, labis akong nagtaka. Dahil maingay sa labas. May mga nagtatawanan at naririnig ko ang salpukan ng tubig mula sa bukal. Makailang beses kong ikinalma ang aking sarili pag ko'y napahinga ng malalim. Ang mga buhok ko sa batok ay nagsimula ng nagsitayuan. Tila ba nagkakaroon ng kakaibang bagay sa paligid na naging dahilan ng aking hindi maipaliwanag na takot. Kahit inaantok pa ay bumangon na lamang ako para tignan kung sino ang mga nag-iingay. Paglabas ko ng aming cottage ay nanlaki na ang mga mata ko nang makitang napakaraming tao sa labas. Napatingin ako sa suot kong relong pambisig. Pasado 11:00 at para naman may kasama ako ay ginising ko si Mia para naman makita niya rin ang mga taong nasa labas. Makailang beses ko siyang niyugyug hanggang sa tuluyan na nga siyang magising. Sinabi ko sa kanya kung gaano kadaming tao ngayon doon sa labas na tila ba hindi man lang nilalamig at walang pakialam sa dilim o baka man lang maengkanto sila. Kagaya ko, gulat na gulat din si Mia at nangatal. Sinabi niya sa akin na huwag daw kaming lalabas at baka namamalikmata lang kami. Para sa akin, imposible talaga iyon. Hindi ko alam kung papaano ako magre-react ng tama pero alam ko talaga na totoong tao ang mga nakikita ko sa labas. Naging maingay din tuloy kaming dalawa at pinagtatalunan kung lalabas ba o hindi. Hanggang sa maisip kong gisingin si Ate Celine at ang iba pa. Kagaya ko at ni Mia, gulat na gulat din ang iba. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita. Nang maisip naming makisalamuha sa mga tao sa labas, pero mariing tumanggi si Ate Cel. Sabi niya, hindi ba daw kami nagtataka? Parang biglaan namang daw dumami ang mga tao sa resort na iyon, gayong kasasabi lang ng isang staff kanina na wala na daw gaanong guest dahil hindi naman summer. Nagsuwestyon si Ate Cel na wag muna kaming basta-basta magpakita. Kailangan daw munang magmatsyag kami, kaya sa labis kong panggigilalas, sa bintana kami lahat dumaan. Sa madilim na bahagi kung saan walang sino man ang mag-aakalang daraan kami. Pinalabas kaming una ni Ate Cel samantalang siya kinolekta ang mga mahalagang gamit namin. May inayos din siya sa kama at pinagmukha itong may mga natutulog. Nang makalabas na siya ay nagtatakang tinanong ko si Ate Cel. Anya, may kailangan lang siyang patunayan. Kapag ka daw tama ang hinala niya, kailangan na talaga naming umalis kahit na ganitong oras pa. Nanatili kaming tahimik at nagulat nang marinig ang marahang pagbukas ng pintuan ng cottage. Nakita ko ang 3 taong pumasok, isang babae at 2 lalaki. Hindi nila kami napapansin dahil nasa likurang bahagi kami ng cottage at katiting na siwang lamang ang aming nasisilip, pero dahil maliwanag sa loob ng cottage ay tanaw na tanaw namin sila. Hindi ko alam kung papaano magre-react nang maglabas ng palakol ang isa sa mga lalaki at tinuro ang kinaroroonan kanina ni Mia. Walang habas nila itong pinalakol, sabay tawanan. Nagtangka akong sumigaw pero mabilis na tinakpan ni Ate Cel ang bibig ko. Saka sinabing kailangan na naming umalis. Mga aswang daw ang mga taong sinasabi naming naliligo sa bukal at naroon sila para pagpiestahan kami. Sinasal ng kaba ang aking dibdib.
Hindi ko alam kung ano ang dapat na unang hakbang sa pagtakas. Bigla naman akong nablangko nang marinig naming lahat na nagwala ang mga tao sa loob ng bahay, sabay sigaw na nakatakas pa daw ang mga taong pagpepiestahan nila. Maging ang aking mga kaibigan ay nangatal na sa takot nang marinig ang sinabing iyon ng isang ginang. Nagmamadali kaming sumiksik sa may kawayanan habang si Ate Sel naman ang nagsilbing gabay namin. Ibinaba niya ang dalang handbag na may mga lamang abubot. Dito na niya ipinaliwanag sa amin na ang mga nilalang na iyon ay kami ang habol. Alam ko naman iyon dahil nakita ko ang kabrutalan nila sa pamamagitan ng pagpapalakol sa isa sa mga higaan ng mga kasama ko. Pero nahihirapan ang utak ko na iproseso ang mga ito. May nilabas siyang tig-iisang kalamansi. Anya, ang kalamansi ay nagsisilbing pangontra laban sa mga aswang dahil kaya nitong ilitaw ang tunay na anyo ng isang mapanlinlang na pagkaing galing sa aswang. Ilang beses na daw niyang napatunayan iyon at wala kaming mapapagpilian kung hindi ang maniwala na lang sa kanya. Binigyan niya kami ng tag-iisa. Anya, bukod sa pagpapalitaw ng tunay na anyo ng pagkain gamit ang kalamansi, ay may iba pa iyong kakayahan. Ito ay ang itago ang aming mga amoy mula sa mga aswang. Ang katas daw ng kalamansi ay kayang patayin ang kahit na anong lansang mayroon ang isang laman, kaya naman kapag nilagay namin ito sa aming mga balat at ipahid ay hindi na nila kami malalangha pa. Sa paraang iyon, mababawasan ang pagkatakam ng mga aswang dahil mahihirapan silang hanapin kami. Kahit ayaw ko man talagang gawin ito, Kuya Bari, no choice ako nang piniga ni Ate Celine ang kalamansi sa ulo ko. Malagkit ito at malamig. Nataon pang napakahapdi dahil kinamot ko ang ulo ko kaninang umaga at napasobra ata ito. Saka pa lang kami kumilos at naghanap ng malalabas ang daan. Madilim na at tahimik sa bandang iyon, kaya halos ayaw na din naming itapak pa ang mga paa namin sa damuhan. Nakaangkla ako kay Ate Sel at nasa bandang hulihan kami. Anya, kapag may narinig daw kaming ingay ay tumakbo lang kami ng tumakbo at ipiga ang mga kalamansi sa aming ulo. Bukod sa piniga namin kanina ay binigyan pa niya kami ng tagtatatlo. Para tuloy akong nagnonobena sa labi sa sindak na aking nararamdaman. Ayoko pang mapahamak. Ayoko pa pong mamatay. Hindi ko maiwasang mahiya nang maalalang pinagtatawanan ko pa si Ate Celine kanina. Sinabi ko sa kanya na mukha siyang weirdo sa dami ng baon niyang kalamansi. Ngunit mukhang ako yata ang kailangang humingi ng paumanhin sa kanya ngayon. Sa kakatakbo namin, nakarating kami sa mas masukal pang parte ng gubat na iyon. Hindi ko tuloy alam kung alam pa ba namin kung saan kami makakalabas o kung naliligaw na ba kami. Ang kailangan namin ay makahanap ng taong makakatulong sa amin para makalabas doon. Maya-maya'y inanunsyo ni Ate Celine na magpahinga daw muna kami. Sina Gia ay hinihingal na, samantalang si Jasmine naman ay nagrereklamong iihi na muna. Napasalampak naman ako ng upo sa isang malaking ugat ng puno ng akasya at mangiyak-ngiyak na tinanaw ang pinanggalingan namin kanina. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang masayang plano namin. Kung bakit ba naman kasi biglang nagkaroon pa ng mga aswang sa paligid? Di sana'y maayos lang kaming nagkakasiyahan ng aking mga tropa. Noong matapos sa kani-kaniyang pagpapahinga ang mga kaibigan ko, nagpasya na kaming magpatuloy. Hindi ko na alam kung makakalabas pa kami dito ng buhay, pero umaasa ako na sana hindi na kami mahabol pa ng mga aswang na iyon.
Ngunit ang dalangin kong iyon ay hindi natupad. Sinabi sa amin ni Ate Sel na may natatanaw daw siyang liwanag sa di kalayuan. Akala ko kabahayan ang aming malalapitan, pero hindi pala. Ito ay ang mga taong humahabol sa amin na dumaan sa ibang pasikot-sikot habang hawak-hawak ang mga sulo na nagsisilbing tanglaw nila sa madilim na kakahuyan. Sinagilahan na kami ng takot at nagkanya-kanya na sa pagpiga ng katas ng kalamansi sa aming mga ulo. Alam kong nakasisiguro na ako sa katapusan namin, pero hindi nawala ng pag-asa si Ate Sel. Naglabas siya ng asin at mga gamit na yari sa tanso. May kwintas, may bracelet at punyal. May dala pa siyang buntot pagi at holy water, kung saan inutusan niya kaming isaboy sa mga aswang oras na mapalapit sila sa amin ngayon. Nanginginig na tinanggap ko ang binigay niyang punyal. Ewan ko lang kung bakit parang nalulusaw sa kandila ang mga paa ko, pero nang umatungal ang isa sa mga humahabol po sa amin ay ganun na lamang ang pagsigaw ko. Nagtakbuhan na kami kasabay ng paghabol sa amin ng taong bayan. Habang humahakbang sila, napapansin ko ang pagiging bayolente nila. Nakikita ang pagkatakam sa mukha at pagiging mabalasik. Tila ba nakahanda na silang manakmal anumang oras. Ito ang dahilan kung bakit napilitan akong harapin ang humahabol sa akin at sinabunutan siya ng mariin. Nakalimutan ko na din ang hawak na punyal dahil naalala ko na lamang na nabitawan ko na pala ito nang maramdaman ang mahahapding sugat na nilikha ng kalmot ng kasagupa kong aswang. Maya-maya'y natanaw ko si Ate Sel na nakikipagsabunutan na rin sa kaaway niyang aswang. Nanlaban siya ng gusto at halos pumalahaw nang mahila ng isa sa mga naglalaway na nilalang ang kanyang buhok. Ni hindi niya binitiwan ang kanyang bag kahit pa nagpagulong-gulong sila sa lupa. Lumakas bigla ang loob ko, Kuya Bari, at nagpumiglas. Hindi ko na hinayaan pang mangalmot ng mangalmot ang aking kalaban at siya naman ang sinaktan ko. Ilang beses ko siyang pinagsisipa at sinuntok sa mukha, ngunit sadyang napakalakas nito. Sina Mia naman at Jasmine ay halos mabaliw sa kasisigaw. Si Gia ay nakaakyat na sa isang punong kahoy, pero inaakyat na siya ng isa din sa mga nilalang na humahabol sa amin. Si Mona naman ay sumiksik sa butas na mayroon ang isang punong kahoy, habang si Rose naman ay abalang-abala sa mga bato. Wala na siyang pinipili, basta mapalapit lang sa amin ay kaagad niyang pinatatamaan. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ng bawat isa sa mga kaibigan ko. Lahat sila ay desidido talagang lumaban at makipagpatayan. Kaya naman nang makahanap ako ng tiyempo ay sumigaw ako ng sumigaw. Umaasang may mga mabubuting tao pa ang nakahandang tumulong sa amin. Matagal din pong humupa ang komosyon sa pagitan namin at ng mga nakasisindak na taong ito. Hindi man lang sila tuluyang nagbago talaga ng anyo, pero tila sila'y sinasapian habang mabangis na nakaharap sa amin. Ilang oras na din kaming nakikipaglaban kay kamatayan nang may dumating na kalalakihan. Sila ay grupo ng mga binatang may suot na salakot sa ulo at may hawak na karit. Ang kanilang mga damit ay may mahahabang manggas, tipikal na hitsura ng mga magsasaka. Nanghihina na ako sa dami ng sugat ko sa katawan, pero ayokong pumikit. Gusto kong malaman kung aswang din ba ang kalalakihang ito na nagsalba sa amin laban sa mga nilalang. Ngunit nang makita kong umaatake sila sa mga ito gamit ang kani-kanilang karit, isa lang ang napagtanto ko. Kakampi namin ang mga binatang ito. Sa nanlalabo kong paningin, nakita ko pa ang matatapang nilang kilos na animoy hindi man lang sinusukuan ang pakikipagsagupaan sa mga aswang.
Namataan ko na inalalayan pa nila si Ate Sel at ang iba pa bago ako nawalan ng malay. Nang magising ako, maliwanag na at mukhang maingay na sa labas. Napakistot ako at kinabahan nang mapansing nasa isang kubo ako. Nang sinubukan kong bumangon, napaiyak pa ako sa sakit ng aking katawan. Tila ba ako'y nabugbog ng 7 demonyo? Sobrang sakit ng aking mga kalamnan. Ngunit ganun pa man, nagawa ko namang makalabas ng kwarto at maabutan sina Ate Sel na nagkakape na sa labas ng kubong iyon. Naabutan ko siyang nagpapasalamat sa mga lalaking nagligtas sa amin ng gabing iyon. Nagpakilala nga pala Kuya Bari ang lalaking bilang si Edward. Sa tansya ko po, matanda lamang siya kay Ate Sel ng 3 taon. Ayon kay Edward, isang malaking pagkakamali daw ang pagpunta namin sa resort na iyon. Hindi na daw dapat kaming nagpadala sa kagandahang inaalok nito. Sadyang mapanlin lang daw ang resort at maraming nakatagong sikreto. Dagdag pa niya, marami na din naging biktima noon ang nasabing mga lokal na taga roon, kaya hindi nila inaasahang may mabibiktima muli ngayon. Nagsimula lang daw sa hawa ang pagkakalat ng lahi ng mga aswang doon sa resort na iyon. Maging ang may-ari nito ay nahawa din daw at naging aswang hanggang sa kalaunan. Hindi na normal na kasiyahan ang iniaalok ng mga lokal na nakatira sa nayong iyon. Sila na mismo ay pinagpepiestahan ang mga biktimang nakapalibot sa lugar na iyon. Umiling na lang si Mia na siyang nagpa-reserve ng cottage sa nasabing lugar. Wala siya kasing kaide-ideya na kapahamakan pala ang magdadala sa amin sa lugar na iyon. Buti na lamang daw at nailigtas kami ng grupo ni Edward. Sila naman ay grupo ng mga magsasakang nabiktima ang mga kaanak at piniling sumama sa mga nanghawa sa mga ito. Swerte pa din daw kami na nakapag-isip kami kung papaano mapapatagal ang proseso ng pagtugis ng mga aswang sa amin. Ito ay dahil sa pinigang katas ng kalamansi. Nababawasan nito ang amoy namin kapag nasa ulo namin ang katas nito. Nagpapasalamat na din kami kahit papaano kay Ate Celine dahil siya ang nakapagligtas sa amin mula sa tiyak na kamatayan. Mabuti na lang talaga, marami siyang baong kalamansi noon. Nagamit namin ito at hindi gaanong napahamak kahit napapaano. Hindi kasi kami naaamoy ng mga aswang kaya matagal din bago nila kami natuntun. Kung nataong walang dala si Ate Sel, hindi ko na alam kung ano pa ang pwedeng mangyari sa amin. Ayon pa kay Edward, hindi nila natalo ang mga aswang. Mas marami ang mga ito at mas mababangis. Pero nagawa nila kaming itakas palayo sa nayon ng mga aswang. Nangako kami kay Edward na hinding-hindi na kailanman magpapalinlang sa mga nagagandahang resort na mura na nga ay marami pang kababalaghan. Buti na lang talaga nagawa kong makaligtas. Nagsilbing aral ito sa akin na hindi ko na kailangan pang lumayo para magbakasyon. Maski po ang aking mga kaibigan Kuya Bari ay pinili na lang na manatili sa bahay o sa labas ng bahay na hindi rin kalayuan kaysa naman nag-out of town kami pero kapahamakan naman ang naghihintay sa amin. Kuya Bari, nagkatuluyan sina Ate Sel at Edward. Hindi sila nagkaanak pero patuloy pa ding nakikipaglaban sa mga masasamang nilalang kagaya na lamang ng mga nakaengkwentro naming mga aswang. Sa katunayan niyan, nakilala sila bilang mag-asawang albularyo na nakatira sa kabundukan. Pinasikat nila ang kalamansi sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang langis mula rito
na pareho namang pangontra sa aswang. Panaka-naka ko silang dinadalaw at kinakamusta. Sa kabila kasi ng pagiging abala ko ay alam ko naman na deserve nilang paglaanan ng oras. Naging utang ko sa kanila ang aking buhay, Kuya Bari, at ito ay hindi ko kailanman makakalimutan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa nyo rin po ito sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakinig ngayon and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Laura. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Rima. Mahilig kami ng aking mga kaibigan sa adventure. Sa totoo lang po, simula nang magkakilala na kami ay palagi lang kaming magkakasama. Halos hindi kami naghihiwalay para lang makapamasyal sa kahit saang sulok ng mundo. Nagkasundo kaming magpunta sa isang isla malapit sa Negros. Sakay ng isang bangka ay sabik naming tinungo ang isla na kay gandang tignan sa mga litrato, ngunit sa hindi inaasahan, Kuya Bari. Tumimbuang ang aming sinasakyan ng aking mga kaibigan na naging dahilan upang malunod kami. Kung kailan malapit na kami sa dalampasigan ay saka pa kami na disgrasya. Hindi ko nga alam na mabubuhay pa ako pagkatapos noon dahil nagawa ko pang makalutang palapit sa dalampasigan kung saan naroroon din naghihintay sina Efren at Kayla na alalang-alala din sa akin. Noong makita nila akong naglalakad sa dalampasigan ay nag-iiyakan kaming nagyakapan bilang pasasalamat at nakaligtas kami. Hindi namin alam, Kuya Bari, kung ano ang nangyari at tumimbuang na lang basta-basta ang aming sinasakyang bangka. Wala namang malakas na alon o hangin na mangyari iyon. Gayunpaman, nakaramdam ako ng kaginhawaan nang mapagtanto kong buhay po ako. Nawawala ang lahat naming kagamitan, kagaya ng wallet, kamera, kaya sigurado akong pahihirapan na kami sa paghahanap ng tulong na imposible nga namang matagpuan namin sa isla na ito. Ayon kay Kayla, mabuti na lang daw at naisip nilang hintayin ako. Ang buong akala nila ay nawawala na talaga ako o di kaya ay nauna na sa paghahanap ng tulong. Kung kaya't labis ang tuwa naming tatlo dahil walang nangyari sa aming masama. Napatawa tuloy ako sa inakto ng aking mga kasama. Pareho kaming basa sa tubig dagat. May bahid ng buhangin sa katawan at nanginginig sa lamig. Alam ko matinding trauma ang aming napagdaanan, ngunit umaasa ako na hindi na mangyayari ang nakakatakot na bagay na iyon sa amin. Hindi ko alam na simula pa lang pala iyon ng lagim na hindi ko inaakalang mangyayari po sa amin. Ang lugar na aming napuntahan pala ay napakaraming lihim na tinatago. Mga lagim na nakatakdang mangyari at higit sa lahat, pagmumula ng takot ng lahat ng taong mapapadpad dito. Masyado na pong maselan, Kuya Bari, kung idedetalye pa namin ang lahat ng nakadidiring bagay na aming natagpuan sa lugar na iyon. Kaya kung hindi niyo po mamasamain, ay nais kong bawasan na lamang ang mga brutal na parte dahil alam kong hindi nanaisin ng kahit na sino ang tumatak sa isipan ang kung anumang pangyayari na aming nakita. Lumingon-lingon kami sa paligid.
Pareho naming hindi alam kung papaano nga ba kami makakaalis sa lugar na ito. Kaya naman nagkasundo na kaming lumakad para makahanap ng taong makakatulong sa amin. Naisip ko kasi, dahil may mga halaman sa isla na alam kong makakain ng tao, sigurado ding may mga taong nakatira dito na nagkataon lang na hindi napagawi sa lugar na ito. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, may napansin kaming mga kagamitan sa daan. Mga damit na nagkalat, isang bag at isang kaliwang pares ng sapatos na panlalaki. Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, pero mahilig akong manood ng mga nakakatakot na pelikula. Ang mga ganitong senaryo ay nakita ko na sa telebisyon at alam ko na kung ano ang mangyayari sa mga bida, lalo na kapag nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit umaasa naman kami na walang masamang tao sa lugar na ito. Sinubukang tingnan ni Efren ang laman ng bag na iyon. Nagulat siyang mayroong buntot ng pagi sa loob noon, mga kalamansi at isang botelya ng langis. May sibat din sa di kalayuan kung saan nagimbal kami nang makitang may tuyong dugo sa dulo noon. Kumabog ang aking dibdib at inisip kung ano ba ang posibleng nangyari bago pa man kami dumating doon. Hindi naman po ako inosente sa mga ganitong tagpo, kaya sinabi ko sa kanila na kuhain natin ang mga bagay na nakita namin sa daan dahil gagamitin namin iyon bilang pangontra at panlaban sa kung sino man ang may balak na masama sa amin. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad at nakarating sa isang munting baryo. Walang katao-tao at kahit na sinong palatandaang nakatira doon. Para bang inabando na ang nasabing lugar, kaya naman napagpasya namin ni Efren at Kayla na tingnan kung may mga tao pa sa bawat kubo. Sa kasamaang palad po, Kuya Bari, wala talaga kaming natagpuan. Ang mga kubo ay medyo matagal na dahil nagsisimula na itong masira. Ang ilan sa mga bubong ay nagkakaroon ng mga butas, kaya naman naisip kong baka may nangyaring hindi maganda sa lugar na ito noong mga nakaraang araw. Kumpirmadong dating may nakatira sa lugar na ito, ngunit hindi lang namin matiyak kung nasaan nga ba sila ngayon. Bakit sila naglaho at ano nga ba ang nangyari sa kanila? Nag-usap kami ng aking mga kaibigan at nagkasundong manatili muna sa lugar na iyon noong gabing iyon. Hindi na namin alam po kung anong oras na at anong araw, dahil nawala na sa isip namin kung anong araw ba kaming nagpunta sa lugar na iyon. Noong bumiyahe kami at nadisgrasya ay nawalan ako ng malay, kaya hindi ko na napansin kung ilang araw na nga ba ang nakaraan hanggang sa magising ako. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Wala kaming natagpuang kahit na ano para kainin, kaya kontento na kami sa pag-inom ng tubig. Pinili namin ang isa sa mga pinaka-maayos na kubo upang matulugan namin sa gabi. Habang nakahiga, hindi ko po maiwasang isipin na baka may mga taong nauna sa amin na dumating sa lugar na ito. Iyon lang kasi ang eksplanasyon kung bakit may mga gamit kaming napulot sa buhanginan na alam kong galing sa mga dayo na kagaya namin. Nang may marinig akong ingay na tila umuungol,
ay naalarma kaming tatlo at sabay na bumangon. Nagkatinginan kami ni na Efren at Kayla, saka nagpasyang bumangon. Kanya-kanya kami sa paghawak ng kahit na anong bagay na pwede naming ipanlaban sa kung anumang sasalubong sa amin. Sigurado po kasi ako, Kuya Bari, na may humihingi ng tulong sa amin. Hindi ko lang masiguro kung saan banda, basta ang alam ko, takot na takot ang kung sino mang sumisigaw na iyon. Lumabas kami ng aking mga kaibigan sa kubo na hindi namin alam kung malapit na bang mag-umaga o hindi pa. Basta't ang alam ko lang, Kuya Bari, maliwanag ang bilog na buwan at napakaraming umaalulong na asong hindi namin alam kung papaano nagkaroon, kayong wala namang gumagala kaninang umaga. Sa aming paglalakad, nakakita kami ng tila isang malaking bonfire sa may gitna ng kagubatan. Walang ingay kaming lumapit at nabigla nang makita ang iilang mga tao na nagtatawanan habang dalawa naman sa mga ito ay nakagapos at humahagulgol. Isa sa mga lalaking nakagapos ay walang suot na sapatos, ang kaliwang paa niya, at duda ko, siya ang may-ari ng sapatos na natagpuan namin sa dalampasigan. Sugatan ito at may dugong umaagos sa tagiliran. Ang kasama namang niyang babae ay mas masahol pa, Kuya Bari, dahil may malaking hiwa sa dibdib pababa ng tiyan at nakalitaw na ang mga lamang loob. Hindi kami makapagsalita nang makita namin kung papaano nagbago ng anyo ang mga nakapalibot na tao sa kanila, saka naging isang nakahihindik na mga halimaw. Walang babalang sinugod nila ang mga ito na labis naming ikinasindak. Sa aking pagkataranta, nagtatakbo kami palayo sa lugar na iyon at walang pakialam kung marinig man nila kami. Tila may sariling isip ang aking mga paa na tinalunton ang tabing dagat. Hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman nang mapagtantong mga rescue teams pala ang naroroon at hinahanap kami. Umiiyak na sumisigaw ako at sinabi sa kanila na nandito lang kami. Kaagad nila kaming inalalayan at pinatungan kaagad ng tuwalya. May kasamang lalaking hindi rescuer na nakaupo sa harapang bahagi ng speedboat. Siya pala ang nagturo sa mga rescuers sa lugar na ito. Hindi na kami nagtagal kahit sinabi ko sa kanila na may mga tao pa sa agubatan. Umaasa daw silang matatagpuan kami dito, lalo na at 1 linggo na pala kaming nawawala. Nag-aalala na raw ng husto ang aming mga pamilya, lalo na't 2 araw lang daw ang paalam namin upang magbakasyon sa isla na iyon. Sabi ng lalaki, hindi kami dapat nagpunta sa islang iyon. Bakas ang takot sa kanyang muka habang sinasabi niya iyon. Masyadong delikado, lalo na't hindi raw namin alam kung ano ang nakatira doon. Ang islang napuntahan daw namin ay lugar ng mga aswang. Hindi lang ito naisa publiko dahil siguradong maraming reporters at mga media ang magkukumahig bumiyahe para lang makita ang lugar na iyon. Ang hindi lang nila maintindihan daw ay kung sino ang nagsabi sa amin na pwede kaming magpunta doon at talagang pinagamit pa ang sirang bangka upang wag nang makabalik. Hindi raw basta tao ang nakita namin sa kagubatan. Sila pala ay mga aswang.
Kung may mga nakita man kaming bihag sa lugar na iyon, ay sila ang huling taong tumapak sa lugar na iyon bago kami dumating. Ang mga aswang na iyon pala ay matagal nang nakatira sa nasabing lugar. Pinaniniwalaan din palang sila ang mga tagahusga sa mga preso na wala ng karapatang bigyan ng kalayaan matapos masintensyahan. Nanlumo lang ako, Kuya Bari, nang malamang may kulungan pala na ginagawang opsyon ang pagtatapon ng mga preso sa isla na iyon upang doon tanggapin ang kanilang masaklap na kamatayan. Habang nasa biyahe na kami pauwi, sakay ang speedboat kasama ang mga rescuers. Pilit naming inaalala kung sino ang nakausap namin at papaano nagsimula ang lahat. Naalala kong may isang babae palang nag-abot sa akin ng flyer tungkol sa isla na iyon. At agad akong namangha dahil sa magagandang tanawin na nakita ko mula sa flyer na iyon, Kuya Bari. Nakasaad din kasi doon na halos wala pa daw nakakapunta sa islang iyon. Ika nga ay Virgin Island, kung kaya't mas lalo akong ginanahan. At ang mas nagpaakit pa sa akin, Kuya Bari, ay ang napakamurang presyong babayaran namin. At may libre pang isang tao na pwede daw naming isama. Kaya nga nasabi ko na perfect vacation para sa aming magkakaibigan iyon. Umiiyak kami habang lulan ng speedboat at bumiyahe kami ng halos 2 oras po siguro bago kami nakarating sa bayan. Pagkadating namin po doon ay agad naming itinuro kung saan kami nakarenta ng bangka na sinakyan namin. Ngunit pagdating namin po doon ay takang-taka kami dahil hindi namin matuntun ang pwesto nila. Kung kaya't mas lalo kaming nanlumo noong mga oras na iyon. Nawalan kami ng pag-asa na matuntun ang tunay na salarin kung kaya't wala na kaming nagawa pa. Noong makita namin ang aming mga magulang ay mahigpit naming niyakap ang mga ito. Iyak ng iyak ang mga magulang ko at hindi daw sila makapaniwalang makikita pa nila ako dahil 1 linggo na daw akong nawawala. Habang nasa biyahe kami pauwi ay ikinuwento ko ang lahat ng masamang nangyari sa amin sa isla na iyon. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay parang nagkaroon po ako ng trauma. Hindi na rin ako masyadong gumagawa pa ng adventure matapos ang pangyayaring iyon. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan na halos mabaliw ang aking mga magulang sa paghahanap dahil napunta ako sa isang bakasyon sa lugar ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Rima. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang napakagandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta po kayo? Itago mo na lang po ako sa pangalang Timothy. 22 anyos po sa kasalukuyan. Taga Dalagete po talaga ako, ngunit sa kasalukuyan ay nasa Oslo po ako. Dito kasi ako nagtatrabaho. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyong channel ang tungkol sa nakahihindik kong karanasan sa mga aswang na hindi ko po malilimutan. Taong 2000 iyon nang pauwi na ako mula sa pinag-a-applyan ko ng trabaho nang hindi sinasadyang mapadaan ako sa isang karinderya sa tabi ng isang puninarya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mandidiri sa kaalamang bakit pinagdikit pa ang mga ito
Gayong parang hindi naman talaga sila bagay na ipagtabi. Kasi nga nakakatawa, di ba? Puninarya, tapos yung katabi, karinderya. Ngunit nakakapagtakang maraming customer sa loob at abala pa sa maganang pagkain. Kung kaya't napaisip ako na dumaan sa nasabing karinderya para naman malaman ko kung masarap nga ba talaga ang kanilang mga panindang putahe. Pumasok ako sa kainan at pinagmasdan ang paligid. Malinis naman at maayos sa loob. Nasa tamang lagayan ang mga plato, mga ulam at pati na ang kinalalagyan ng kanilang mesa kung nasaan ang kahera. Maayos din ang pagkakahilera ng bawat mesa na may tig-aapat na upuan. Sa dingding naman ay may nakalagay na may nakatalang presyo ng bawat putahe kada isang serve at may mga litrato din. Higit sa lahat, agaw pansin din ang isang malaking karatula na may nakalagay na wanted dishwasher. Naalala ko tuloy ang pinag-applyan kong construction site kanina. Halos magmakaawa ako sa foreman na sana ay kahit tagabuhat lang ako ng mga sako-sakong semento ay sana tanggapin na lang ako. Pati ang pagja-janitor ay inaplayan ko na, pero kung mamalasing nga naman talaga ako, kailangan pa talaga maging high school graduate ang isang aplikante. Napayuko ako. Mukhang wala na akong pag-asang makapasok sa kahit na anong klaseng trabaho. Hindi naman ako nakatapos ng elementarya. Nakakahiya man aminin, Kuya Bari, pero hanggang grade 4 lang po ako at pasang-awa pa. Naisip kong kumain sa karinderyang iyon kaya dumiretso ako sa lalagyan ng mga nilutong ulam. Pumili ako ng isang serve ng adobo at 3 lumpiang Shanghai. Kaagad akong naghanap ng mauupuan, saka nagsimulang kumain. Napansin ko, aligaga ang mga serbidora sa pagsisilbi sa mga customer. Parang kulang sila sa tao. Ang babae kasing naghahatid ng mga ino-order na pagkain ay tumatakbo pa sa pinaka-dirty kitchen at naguhugas pa ng plato. Binilisan ko tuloy ang aking pagkain at uminom ng tubig, saka lumapit sa kahera. Mura lang pala ang kanilang mga pagkaing tinitinda doon. Nakakagulat nga lang na ang 50 pesos ko ay bundat na ako. Maya-maya'y bumaling ako sa kahera at tinanong kung naghahanap pa din ba sila ng tagahugas ng plato. Bigla siyang natigil sa ginagawa niya at napatingin sa akin. Sinipat niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Maya-maya, ang sabi niya sa akin, hindi lang daw dishwasher ang kailangan nila. Kung hindi, helper din na magtatapon ng basura sa malalaking trash bag. Tumango ako. Madali lang naman pala ang trabaho. Tapos yung sweldo ko pa mas malaki kaysa sa rate ng janitor na inaplayan ko kanina. Pakiramdam ko tuloy, ngayon lang lumabas ang swerte ko na labis kong ikinatuwa. Kaagad kong sinakmal ang pagkakataon, Kuya Bari. Minsan lang ako makakahanap ng ganong klaseng trabaho, kaya naman alam kong hindi ako magsisisi. Ang tungkulin ko ay 6:00 lang ng umaga hanggang 6:00 din ng hapon. Maghuhugas lang ako ng plato tapos magtatapon ng basura na mula sa pinaglutuan nila. Siya nga pala, bili nila, wag daw akong papasok sa pinakakusina nila kung saan sila nagkakatay, naghihimay at nagluluto. Dahil tanging mga kusinero at kusinera lang daw ang may karapatang magpunta doon.
Ang serbidora nila ay magbibigay lang ng papel sa mga tagaluto para ipaalam kung anong putahe nila ang ubos na. Wala akong ibang sinabi maliban sa mga pagtango na naging tugon ko sa mga bili nila. Sa Lunes na daw ako papasok dahil day off ng lahat tuwing Linggo at hindi talaga sila nagtitinda. Marami din akong benefits kaya sabik na tuloy akong magtrabaho. Bago umuwi, naipakilala na din sa akin ng kahera ang kanyang pangalan, maging ang iba pa naming mga kasamahan. Ang kanyang pangalan pala, Kuya Bari, ay Elsa. Samantalang ang serbidora naman ay sina Anya at Lori. Sina Mang Carding at Aling Henya ang tagaluto. Noong tanungin ko kung nasaan ang may-ari ng karinderya, nagulat ako dahil sinabi sa akin ni Elsa na mas naglalagi daw ito sa puninarya na nasa kanila din palang tabi. Iisa lang pala ang may-ari ng puninarya at karinderya, kung kaya't bahagya akong napatawa sa aking sarili. Bilin pa ni Elsa, iwasan ko na daw ang maging masyadong matanong at hindi sila mahilig sumagot sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. Napatango naman ako. Wala namang problema sa akin iyon, Kuya Bari, dahil hindi naman ako tsismoso. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Magsimula na akong magtrabaho, may mga kakaibang bagay akong napansin na alam kong kahit sino ang nakakaalam ay tiyak na mandidiri. Habang naguhugas ako ng mga plato isang araw, nagulat na lang ako nang rumaragas ang tumatakbo papunta sa lutuan si Lori, ang isa sa mga serbidora. Nagmamadali siya at mukhang balisa. Dahil yata sa pagiging okupado ng kanyang isipan, ay hindi na niya napansin ang nahulog na kapirasong papel sa kanyang paahan at dire-diretso lang siya sa loob. Tinangka kong damputin ang nasabing papel. Kaso nga lang muling bumukas ang pinto at lumabas na naman siya habang nagbibilin ng mga kailangang lutuin dahil marami raw ang naghahanap ng ganoong putahe. Kaya muli akong humarap sa lababo at inatupag ko na lang ang aking hinuhugasang mga plato. Nang mapansin kong wala na siya, ay saka ko dinampot ang kapirasong papel saka inilagay sa aking bulsa. Alam ko namang medyo mabili ang lutong ulam ng karinderyang iyon na pinagtatrabahuhan ko, bukod sa mura na ang lahat ng kanilang paninda. Ngunit hindi ko lang maintindihan, Kuya Bari, kung bakit simula nang tanggapin nila ako ay hindi sila naghahanap pa ng panibagong empleyado at tinanggal na ang karatula. Nang makauwi ako sa bahay, naalala ko ang kapirasong papel sa aking bulsa. Kinuha ko iyon at binasa. Hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ang aking dibdib nang mabasang tungkol sa kahera naming si Elsa ang nilalaman ng papel. Gusto raw ng babae na mapakinabangan ang kanyang katawan kapag namatay na siya. Napakunot noo ako nung mga panahong iyon, Kuya Bari. Sa pagkakaalam ko ay 3 araw nang absent si Elsa dahil may sakit ang babae. Si Anya kasi ang naging kahera sa ngayon. Malubhaba ang sakit ni Elsa. Dahil sa labis na pagtataka ko ay nagtungo ako sa karinderya kahit na alam kong sarado na ito. Sa likod ako dumaan para walang makakita sa akin. Sa loob ng ilang linggo kong pagtatrabaho sa kanila ay may napapansin talaga akong kakaiba. Alam kong tagahugas lang ako, pero bakit bawal ako sa loob ng lutuan? Tapos nang minsang maiwanang bukas ni Elsa ang pinto ng lutuan, ay hindi ko sinasadyang mapasulyap sa loob at nagtaka dahil mukhang kwarto ang lugar na iyon kung saan maraming kama
ang naroroon at may mga nakahiga pa. Isa pang pinagtataka ko ay ang mga basurang tinatapon ko sa basurahan. Amoy na aagnas iyon, kaya nang minsang silipin ko ay napamulagat ako nang makitang may iilang balat iyon na hindi ko matukoy kung ano. Kabadong naglakad ako papasok sa lutuan. Kabisado ko ang daanan papasok sa loob dahil minamatyagan ko ang mga kusinera ng amo ko. Walang ingay na binuksan ko ang pinto at nagulat ako sa mga bagay na nakita kong tumambad sa akin sa loob. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang 3 hilera ito ng mga bangkay na mukhang kaiimbalsamo pa lamang. Marahan kong nilapitan ito na nakatakip ang aking mga ilong. Kinakabahan man, ngunit kailangan kong alamin ito, Kuya Bari. Mas nagimbal ako dahil sa paahan nila may nakalagay na mga pangalan ng putahe na kailangang maluto raw kaagad bago magmadaling araw. Napaatras ako dahil doon. Kumabog ng malakas ang aking dibdib at tarantang nagtago nang mapansing may papunta na sa kinaroroonan ko. Nakilala ko ang boses ng mga nag-uusap. Sila ang 2 tagaluto at si Anya, ang bagong kahera. Base sa kanilang pag-uusap, narinig kong pumanaw na pala itong si Elsa kaninang tanghali at nag-iwan ito ng sulat na kailangang mapakinabangan ng lahat ang kanyang katawan kaysa naman mabulok lang sa loob ng kabaong. Nangatog ako sa takot nang marinig ang isa sa kanila na nagsasalita at ang sabi ay kinakatay na raw si Elsa para gawing sisig. Hindi ko alam kung mahihimatay ba ako o hahagulgul ba dahil sa labis na takot na nararamdaman ko. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng aking nasaksihan. Sigurado akong mga aswang ang mga taong inaakala ko ay matitinukong mga katrabaho. Ginagawa nila ito dahil na din sa aming amo na isa ding aswang at mas malakas pa sa kanilang kumain ng tao. Napagtanto kong ang mga bangkay sa puninarya na wala nang kumukuhang kamag-anak ay kinakarni pala nila saka niluluto. Iyon ang dahilan kung bakit mura ang kanilang mga tindang ulam. Walang ya, tao pala ang niluluto nila sa karinderyang iyon. Nang lumabas sila sa lutuan ay dahan-dahan akong gumapang at lumabas na. Magkaruktong pala ang puninarya at ang karinderyang iyon. Ang mga niluluto nilang pagkain sa kainan ay mga bangkay pala ng tao. Kinakabahan at walang imik na umuwi na ako sa aking tinutuluyan at nanginginig na nag-empake. Dali-dali akong nagpaalam sa aking landlady na aalis na at hindi na muling babalik pa. Alam kong labis silang nagtaka sa ikinikilos ko, ngunit hindi ko kayang magtagal pa sa karinderyang iyon. Ayaw kong dumating ang araw na ako naman ang kanilang lalantakan kagaya ng ginawa nila kay Elsa at sa iba pa. Sa ngayon po, Kuya Bari, ay nandito ako sa Dalagete. Hindi ko na tinangkapang bumalik doon sa Oslob sa takot na baka ako naman ang isunod ng mga aswang na nasa karinderyang iyon. Makailang beses nila akong tinatawagan, ngunit ang rason ko lang sa kanila ay nagkasakit ako at mukhang kukunin na ng aking mga magulang para ipagamot. Inaya pa nila ako na doon daw ako magpagaling sa karinderya nila. Ngunit nanlalaki lang ang aking ulo sa matinding kilabot
habang naiisip ko na baka sila ang makinabang sa akin sa pamamagitan sa pagluto nila sa katawan ko at para itinda sa karinderya nila. Pagkadating ko po sa Dalagete, nagtanong-tanong ako kung saan mayroong albularyo. Sa kabutihang palad naman, Kuya Bari, ay nakakita ko kaagad ng isang albularyo na ang pangalan ay Caberto. Umabot din ng halos 1 linggo ang gamutan na ginawa sa akin ng albularyong nasabi. Mabuti naman at hindi ako nahawaan ng pagiging aswang dahil simulat sa pool pa lang po ay wala naman po akong nararamdamang kakaiba. Maaari pong tunay na pagkain naman ang nakain ko noong kumain ako sa nasabing karinderyang iyon. Hindi ko rin tiyak na baka namimili lang sila ng mga taong bibiktimahin. Marahil ay swerte lang ako. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-recover dahil sa pangyayaring iyon, Kuya Bari. Nagkaroon yata ako ng trauma sa tuwing makakakita ako ng karinderya at puninarya. Hindi ko talaga lubos maisip na mayroon pala talagang ganoong mga klaseng mga tao. Kahit moderno na ang panahon ay sadyang nakakubli lang ang mga aswang sa tabi-tabi. Hindi mo talaga matutukoy kung nasaan sila o kung sino sila. Isang pangyayaring hindi ko na malilimutan siguro sa buong buhay ko, Kuya Bari, na minsang nagtrabaho ako kasama ang mga aswang doon sa karinderya sa Oslob. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Timothy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.